Hello vlog, welcome back to the guys. At muli na naman ako nagbabalik sa inyong mga talapitan. And welcome back to another video. And today, dito ako sa labas ng bahay namin. Papunta kami church eh. So si Tintoy, nakalis na kami. Nagbagong isip. Raw, papalit daw siya ng get up. Anyway, today, punta kami ng church. Kaming dalawa lang. Wala, empty nesters namin. Mga anak namin kung saan na sisipagsuotan. Wow, rapid. Wala akong mapalitan yan. T-shirt na nga lang ako. Ano ba? Papalit na naman siya. Aga namin kumilos eh. Aga niyang natapos. Tapos, papatay lang kami ng oras. Walain mo yun. Ano ba sabi ko? Yun, yung mga anak ko. Wala, ganun pala talaga pagka nagkakaedad na. Yung mga bata. Kala nyo ako saan nagsisipagsuotan. Linggo-linggo. Dapat di ka gumagawa ng plano kasi ang linggo. Yun na nga lang yung araw mo para kay Lord eh. Masyado ka nang busy sa mga kung ano pinagagawa mo sa buhay mo. Ewan. Diyan. Oh! Hindi yung suot mo! Iwan na ako ng asawa ko. Excited. Dapat ganyan. Excited ka lagi para kay Lord. Kawawa naman tong scooter na to. Nakakadiring gamitin to Tsura Di ko hawakan yan. Ano kayang message ni Lord para sa atin today? We will soon find out. Verse 70, just as he spoke by the mouth of his holy prophets from ancient times, salvation from our enemies and from the hand of all who hate us, to show mercy to our fathers and to remember his holy covenant, the oath he swore. Service done. Grabe. So basically, yung message was about change. Totoo eh. Ang tagal mo ng Kristiyano, pero di ka pa rin nagbabago. Pero mahirap talaga magbago eh. It's si Jesus lang ang makakapagpabago sa'yo. Kahit anong gawin mo, babalik at babalik ka sa dati mo pagka hindi ka humingi ng tulong sa Lord. Hindi natin kaya mag-isa. Anong natutunan mo sa service? Have a deeper relationship with God. Parang hindi yun yung sermon. Yeah. Sinabi bang gano'n? Have a deeper relationship. Yeah, para pagka may Yun ba yung message? Parang hindi yun yung message. Yun. Basta yun yung main. Hindi. Ang main nga, di ba, yung yung butterfly. Change. Ikaw talaga, Do not conform. wala ka talagang pinagbago eh. Hindi ka nakikinig. Hindi, yun nga yung change. Ayun na nga, ayun yung main message. Change. Oh, sabi mo, Have a deeper relationship with God. Kasi pagka wala kang relationship, hindi ka magbabago. nag-aaway sa kalye, road rage. Buti tumigil yun. Gulay. Meat. Gata.
Doon kami sa men. Sa may kanto namin. Hindi na kami lumabas. Yung mga ano pa kasi. Tira-tirang pagkain sa bahay. Sayang. Saka para ano na rin. Tipid sa calories. Dami ng gata. Parang ibang aisle yun. Gata lang. Sigang. Ah. Buntis yung mga ano dito eh. Mga bilihin dito. Dapat gata lang bibili namin tsaka bok choy. Nanganak eh. Ako, buntis! Teka. Delata. Bigas. Sabi ka, gulay lang binili ko. Buntis. Dito na tayo talaga gawin biling gulay. I know. Pero sabi mo kanina gata lang eh. Kasi nandito na nga. Hindi talaga kaya nitong bumili ng ano eh. Kung ano lang yung in and out lang. Isoli mo. Ang pag-grocery, ni-schedule. Tanongin mo sila. I-justify pa niya eh. Hindi kaya baka gusto mo nga mag-grocery na. Diba? Hindi niya kaya yun eh. Yung kung ano lang yung kailangan, yun lang yung bibili. In and out, yung ganun. Ay mas gusto ko ako na lang bumibili. Mabilis eh. Punta ako dito. Mushroom lang binili ko. Oo, eh, syempre, wala ako eh. Hindi ko naman sinabi huwag kang mamili. Sinasabi ko lang, kung ano yung sinabi mong bibilin, yun lang yung bibilin. Wala naman yung mga paglulutuan niya. Sabi nga, you need to change. This it. Oh, dami pala eh. Tea party, chicken. Kailangan kasi dagdagan ng ano eh. Ng gata. Ano nga tawag dyan? Chicken ala Hala, crema. Christine. Chicken ala crema Ala ala crema. broccoli. Nagpapaaraw ka dyan. Pa-powder. Ha? Are you okay? Pa-powder? Oh. Narinig ka lang eh. Nashi boy, come here. Wala, borlogs man. Nabetchin ako ng asawa ko. Knock-out eh. Pagkakain. Yan. So ngayon naman kailangan ko tapusin yung ano ko 10,000 steps. Wala, asawa ko eh. Hindi ako sinamahan eh. Kulang pa sa kanya eh. Nagluluto ng best gang in the world para sa mga bata. Yung nagdatingan. Napahinga din. Tutulog ako eh. Ang iingay eh. Pero yun yung maganda namang ingay. Hindi man ako nabibwisit doon. Dati naalala ko nung bata ako eh. Pag maingay ako, pag may natutulog, gagalit. Huy! Huwag maingay! Pero ako okay lang. They are music to my ears. So ano ba ako ngayon? 10,000 ba o 12,000? Man, I've been good for the past for the past ilang weeks na ba? More than a month na. 10,000 man. So medyo bumigat ulit ako eh. Pero water retention yun eh. So started at 170. Nag 151 ako. Yun yung lowest. Tapos nag 153 kanina. Medyo nagdagdag na kasi ako ng ng konting carbs. Pero so far so good. It's working for me, man. Kita na ba? Mapayat na ba ako? The goal is between 140 to 145. Yun yung ideal weight para sa sa height ko. Huwag mo tanongin kung gaano ako katangkad. Basta matangkad. 151. So 6 pounds na lang. Hindi maalis sa isip ko yung So baka walk and talk na lang to. Tapusin ko sa walk and talk tong episode na to. Gusto ko lang i-share kasi ay mawala sa isip ko eh. Yung message kaninang umaga. It's about change. After nga nung sermon. Nagpasalamat ako kay Pastor Nan. Yun yung pastor namin, senior pastor namin, si Pastor Nan. Pastor, salamat sa message. It's a very good reminder. Sabi nga niya, hirap magbago, no? Wala, lalo na pag Kristiyano ka. Meron siyang ginamit na term eh. BSD?
BSDU. Balik sa dating ugali. Diba when life hits, when life happens, pag na konting uga lang, pag mahina yung pundasyon. Actually minsan kahit gaano katibay nga yung pundasyon, hindi mo pag dumating talaga yung unexpected, dali. Pero yung pagbabago, ano talaga yun, kailangan maging willing ka eh. Parang fitness yan, di ba? So 2 months ago, kami ni Tin, we actually decided na kailangan na naming maging fit, maging healthy for longevity. Kasi hindi naman kami bumabata na eh. And syempre, the plan is, di ba? Pag dating namin ng 60, di ba, marami pa rin kaming nagagawa. Hindi pa rin, although limited na yung magagawa mo in terms of activity, pero marami ka pa rin magagawa. Nakakatakbo ka pa rin, kapag swimming ka, kapag hiking ka, kapag bike ka, di ba? Kasi sa panahon ngayon, maraming tao, when they hit 50, wala na eh. They start giving up, di ba? Hindi naman nag-give up sila dahil sa problema or anything, but inisip nila parang matanda na ako, may edad na ako eh, been there, done that. No man, you don't stop. Marami pang mission si Lord para sa atin. So kung mahina yung pangangatawan natin, paano natin magagampanan yung purpose natin kay Lord, di ba? Kung nanghihina ka, kung di ka makalakad, di ka makatakbo, wala yung train of thought ko dun ayun sa change. Ayun, you need to be willing, di ba? You need to decide yung first step na yan, and then after maging willing ka to change, you need the help of the Holy Spirit. Hindi mo kaya na ikaw lang, hindi natin kaya tayo lang magbabago, di ba? Minsan may mga miracle na nangyayari, yung binabago yung tao, di ba? Biglang automatic, biglang lahat ng bisyo natanggal, bigla na lang siyang araw talagang mabait na siya. May miracle na ganun eh. Pero sa karamihan, it's a process, yung pagbabago, diba? You pray to the Lord, you really seek help, and you ask the Lord na kung ano yung mga gusto mong baguhin, tas i-reveal niya sa'yo yung mga kailangan mong baguhin sa sarili mo, and then tutulungan ka ng Holy Spirit magbago. Tas paunti-unti yun. Kasi mangyayari yan, like ako sa experience ko, naririnig ko na yung sarili ko eh. Nakikita ko yung sarili ko. So nire-reveal sa akin yung mga kailangan kong baguhin. Syempre meron pa rin yung mga hindi ko alam na kinabibisita ng mga tao, di ba? Na kailangan ko pa rin yun naman, nagagaling naman yun sa ibang tao, sabihin sa'yo, di ba? Kagaya ng misis ko, ay mga anak ko. Dati madalas ako daw magagalitin ako. Ngayon medyo nakokontrol ko na. Hindi na ganun. Tapos ngayon pagka nalulungkot ako or pag madidepress ako, na-acknowledge ko agad, naisip ko na tong thought na to, it's not from the Lord, diba? Galing sa kalaban to. Nanakawin niya yung peace mo, yung joy mo. Yun yung trabaho nung walang hangin. Pero kung aware ka, diba, madidetect mo agad na oops, hindi galing kay Lord to. So i-reject mo yung thought na yun, tapos pagdadasal mo. Romans 12:2, do not conform yun. Start with that verse. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Tama ba? Yun, Romans 12:2. Tanda mo yun. And memorize mo yan. Tanongin mo yung sarili mo, gaano ka nakatagal na Kristiyano? May pinagbago na ba yung pag-uugali mo for the past year,
past 5 years? Are you the same person from 10 years ago? Kasi kung Kristiyano ka, requirement ng isang Kristiyano is a transformed life. Diba? Kasi kung hindi transformed ang buhay mo, tapos sinasabi mo Kristiyano ka, ang tawag doon ano, Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Simple things na alam mo transformed ka. Diba? Marinig mo naman sarili mo, alam mo, nagsasalita ka. Diba? Bastos ba yung bibig mo? Palamura ka ba? Diba? Kasi hindi mo naman pwedeng i-worship ang Lord using the same mouth and then nagmumura ka rin. Diba? Gamit ang parehong bibig. Nasa scripture yun, hindi ko inimbento yun. Pero yun, simple things na you really need to think about. Ponder on. Lagi mo tatandaan, at the end of the day will end. And always wear that smile because Jesus loves you. Thank you po!